Mga biyahero, alam niyo ba kung para saan to? Pwede mo naman gawing Wi-Fi? No? Bukas ko nga, pre. Para may tao. Pang blush on. Oh, yeah. Uy, teka, malangaw. Kain yung pagkain. At syempre, Maliliyo. Yun talaga yung original. Original. Late ako, pupunta na ako sa school. Ang totoo niyan, ang walis tambo na made in Manito, isa raw sa pinakamatibay na walis sa buong Pilipinas. How true? Si Tatay Domingo, kabilang sa pamilya na gumagawa ng walis tambo mula pa sa kanyang kalululuhan. Oo, halos po ang gumagawa niyan dito sa amin. Mga 80 to 85% walis tambo po ang pinakahanap buhay. Kahit anong pagbaloktot sa walis na to, nako, walang lagas yan. Sana all secured. Ang kanila raw sikreto, nasa proseso. Isa-isa nilang sisiguraduhin na tuyo na ang mga talahib na kanilang gagamitin. Papagpagin ito para magpantay at matanggal ang maliliit na bunga nito. Tsaka ito puputulin. At ididikit sa kahoy gamit ang alambre, tali at pako para talaga namang secured. 2 beses itong tatahiin para hindi maglagas. At saka lalagyan ng sticker para ang hawakan ay hindi magaspang. Mabibili ang kanilang walis mula 60 pesos hanggang 180 pesos. Well, depende sa laki. At pwede pang magpa-personalize ng walis, ha? Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang sa bayan ng Manito ang Nito Talahib Festival bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga damong ito sa kanilang bayan. Nito, kung saan hango ang pangalan ng bayan ng Manito, at talahib na ginagamit naman ng material sa kanilang walis. Ang ilang lugar sa Manito, nasa tabing dagat. Pero natatangi ang dagat sa Barangay Pawa dahil hindi raw ito pinaliliguan sa mga turista. Sobrang mag-ingat po tayo dito mga turista na pumupunta po dito sa amin kasi medyo delikado po talaga dito. Marami nang na-disgrasya dyan. Tulad nung nakaraang may nakita kaming kalabaw na nakalusong dyan. So bali hindi na siya nakalabas. May parte kasi ang dagat na kumukulo. Mahigpit ay pinagbabawal ang direktang paliligo sa mga kumukulong tubig. Pero don't worry, biyaheros, dahil may mga pwede rin namang paliguan tulad ito. At ang catch? No entrance fee! Kahit malapit ang bayan ng Manito sa Bulkang Mayon sa Legazpi, wala pang patunay na maaring konektado ang mga katubigan na ito sa geothermal system ng active volcano. Ang bawat bulkan ay may mga fumarole o vent na maaring makita sa mga lugar malapit dito, tulad ng bayan ng Manito. Ang bawat vent o labasan ay may magkakarugtog na daanan mula sa bulkan kung saan lumalabas ang mainit na gas ng bulkan. Ang kakaiba at natatanging pakulo at adventure na hanap ng isang biyahero, palagay ko ay narito sa Manito. At ang pagtanggap ng mga lokal sa mga turista dito, walang sing-init. Laging nag-aalap. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!